Shell. Kasi nasa 22 floor sila, ito yung nasa 21 floor sa ilalim. Eh, tagal namin tumira ro bago kami na-promote sa 29 floor. 3 taon kami. Eh, wala namang ganong case. Eh, nung lumipat uli yung aking mga anak doon, mula doon sa 16th floor, eh, biglang ito na nga ang mga sitwasyon. Lagi nagpapakit ng guard, minsan sa madaling araw. So, dahil yung nasa ilalim, nagko-complain. Mababait naman sila. Kaya nga sila nagko-complain kasi mababait eh. Naintindihan niyo yun? At hindi naman ibig sabihin nagko-complain ka, hindi ka lang mababait. Hindi na sila mababait. So, mabuti na eh. Kaya nagko-complain nga rin nasa ilalim, naawa naman kami. Kasi hindi raw makatulog yung matanda kasi nga eh, lagi raw merong nagdi-dribble ng bola. Ay, hindi. Ilang ulit na nangyari yun. Hanggang nga si Pastor TJ, kinausap na nga yung mga security ron sa ibaba, management, ano ba yung nangyari. Ay, hindi nakarating kay tatay. Sabi ko, it's unusual. Eh, kako, kung meron pang nangyari, kako siguro, sabihin nyo sa akin, we will talk about it. Usapin ko yung management at yung guard, mula sa chief guard, sa lahat, pati yung may-ari sa ilalim. Kung ano yung tulong magagawa natin to help them, so we will offer. So, sa gitna nun, inalam ko kung ano ba yung building na kinalalagyan namin. Eh, ganito po yung structure nun eh. Bago ka dumating doon sa 21 floor, merong ganito kataas na semento. So, kahit na balibag mo yung hindi marinig sa ilalim yun. Kasi may ganyang kataas na semento bago sila. Kahit mag-basketball ka ron, hindi mo maririnig yun. Kahit na talad ka rin mga malalaking blower na yan, eh hindi maririnig yan. Kasi makapal yung semento. Ganon ka 45 yung building na yan. Kaya nga nung lumindol doon, sumayaw lang kami ron eh. Pero normal lang yun. Yung iba hindi na sumayaw, tuloy-tuloy na sa pagbagsak eh. So ganon siya ka 45. Kaya yung building na yun, kahit 50 years, hindi mo siya magigiba. High-tech siya. Hindi naman lahat ng condominium unit sa buong mundo, lalo sa malalaking mga city, ganyan ka-high-tech. Ang kagandahan nga kasi rito, ang Lord nagpalit sa doon ako tumiray. Doon ako kumuha ng unit. Wala man ako nakunawaan sa mga ganyan. Kaya nga, pagka mahal mo Lord, uhat, gutom ka, pulo ka na, igagayad ka niya eh. Hindi ka pwedeng magkamali. Talagang marami kang problema ang maiiwasan. At hindi talaga maiwasan ng diablo, problemahin ka. Eh, ganyan nga kapal semento nun. Ade, usap ni Pastor TJ na kahit wala naman talagang kasalanan yung mga bata, dahil nga Pastor, pinalaki ni tatay ng maayos at nagpakita ng magandang pag-uugali, eh, kung meron naman pong nagkulang sa aking mga anak, so pasensya na po, so aayusin namin. Ang totoo, wala ka na mga ayusin eh, kasi gagamit ka na naman ng common sense ba, ganito kakapal yung semento, bago sila. Buong floor yun, kasi 32-story building yan eh. Kaya kahit na magtatalon ka rin, kahit daling ko pang lahat ng youth doon, pasayawin ko, walang marinig na ingay doon. Yung nga lang, hindi lang kay kakasya. Pero ingay, wala. So, eto na siya. Eh, wala naman bola yung mga bata. Wala naman nagbabasketball doon. Eh, di nung linggo, nasa church yung mga bata. Naiwan yung isang full-time doon, nag-aayos ng gamit kasi nga mag-i-impake patungo rito. So dumating na naman yung guard. Wala naman kami ron, nandun kami si EDSA, nasa church. Pati mga bata, mga apo namin. Eh, nagre-reklamo na naman yung nasa ilalim. May nagdi-dribble na naman daw ng bola. Eh, yung isa natin alam na full-time, siya lang mag-isa tao doon. Sabi niya, wala naman tao rito, ako lang. Eh, sabi ng guard, baka naman tinatago niya yung bata. Sabi niya, pasok kayo sa loob. Eh, hindi nga sila papasok kasi bawal nga yun. Pero ilalim na walang katotohanan. Eh, wala lang ang tao ron eh.
So ngayon, baka may nagbabasketball na naman silang narinig dahil lahat ng tao nandito dito. Walang tao ron. At kahit anong gawin ng guard doon, walang sasagot, walang magbubukas ng pinto kasi walang tao. Naintindihan niyo ako? Kaya ang sabi ko, pipilitin ko pag uwi ko, tutulungan ko yung pamilya. Chinese. Dahil nangangailangan sila ng kalayaan ng Lord. Dahil naisip nila isang bagay na hindi nag-i-exist. Amen. Wala naman tao ron. Kahit nga ito'y balibag mo to, hindi maririnig sa ilalim. Ganito kakapal yung semento bago dumating yung susunod na floor. Kaya pagka ikaw nasa kalagayang nasa Lord at nabubuhay sa Espiritu, punong-puno ng Diyos. Alam na alam mo kung sino kaaway mo. At ano naman taktika ng Diablo, alam mong, talo. Alam mo na kahit anong gawin ni Satan na hindi na pwedeng magbago pat baguhin yung katotohanan, talo na siya. At kahit tulog tayo, kahit kabataan tayo, ay hindi pwedeng magbago ang katotohanan, analo na tayo. My nanay said to me today, sabi niya pa, you're talking about the Lord, the deep things of God. Kaya kailangan talagang makita sa lahat, sabi ni Nana, yung patungkol sa Lord. Sabi ko, okay yan, pero hindi yun talaga ang sagot Napakahirap ipamuhay si Jesus. Napakahirap ipamuhay yung ugali ng Lord. Napakahirap ipamuhay yung kapangyarihan ng Panginoon. Pag hindi mo siya nararanasan araw-araw. Yun ang ako struggle ng church sa buong mundo hanggang ngayon. Honest naman na maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship na gusto ipakita yung magandang pag-uugali, lalo yung mga bishop, mga pastor, sa panahon ng testing ng kanilang karakter, pero nagpipail. Ang reason kasi kako, yung unang utos, minis nila Ang totoo kasi, pag yung unang utos pinamuhay mo araw-araw yan, hindi ka mag-i-struggle. Kusang lalabas sa iyong buhay ng Lord. At yung katotohanan ng buhay na buhay siya, sa iyo, hindi chapter at verse, karanasan. Kaya pag ikaw ay nagtitestify sa unbeliever, sa bakla na gusto mo maging lalaki, sa tomboy na gusto mo maging babae, sa drug addict, wine addict, immorality addict, gambling addict, food addict, hindi nila ma-deny yung katotohanan na ang Diyos buhay. Kahit yung sinasabi mo, very brief lang. Kasi ando doon yung testimony ng Lord Walang diablo at demonyo yung pwedeng pumigil o mag-resist sa doon sa patotoo ng Diyos. Hindi mo siya kinakailangang i-appeal sa Diyos paulit-ulit dahil siya yung magkukusa. Basta na-meet mo yung demands niya at yung standard na hinihingi niya, gagawin niya sa iyo yun. Kagaya ni Jesus, ayan, sa Matthew 3:13-17. Hindi naman siya nanalangin na, Father God, kailangang patotohanan mo, ako ang anak mo. Ang Father God ang nagkusa Nung siya binabautismoan sa Jordan River, kusang bumukas yung langit.
Bumaba yung Holy Spirit sa anyong kalapati. Nagsalita ang God the Father. Ito yung aking anak na kinalulugdan, pakinggan niyo siya. So, ang God the Father ang nagkusa. Ganun din sa Luke 9:28-35. Yung God the Father mismo yung nag-cover ng Shekinah glory niya kay Jesus twice. At yung ikatatlo, statement na naman ng approval sa God the Son. Sa 12, ang God the Father pa rin ang nagsabi. Tapos sabihin ng Lord, Father, glorify your name. The Father said, I glorify it and I will glorify it again. Yung statement ng God the Father, so, clear, ito yung aking anak na aking kinalulugdan. Dapat ang church makarating sa kanyang kalagayan, hindi kung si Bishop, 60 years na sa ministry. O siya ay, theologian na. Dapat, buwan pa lang, patungo sa isang taon, na nakakilala ka sa Lord, at nakarating ka sa tamang turo, tamang tao, tamang ministeryo, dapat nakarating ka na sa kanyang kalagayan. Sa murang gulang, kagaya ninyo. Nang narinig mo, tinig ng Lord, dalulugod sa iyo. Tinatawag ka niya, kagaya ni Samuel, murang gulang, tinatawag ng Lord. Si Jeremiah, huwag mo sabihin, bata ka pa. Amen. Di kung kailan matanda ka na, agaw buhay ka na. Yung approval ng Diyos. Hindi yung gusto mong gawin para sa Diyos. Pag wala kang tumatuho sa Lord at malaking pag-ibig sa Kanya para ipulong ang first commandment, sa ayaw at sa gusto ng lahat, iko-compromise mo ang Lord. Iko-compromise mo sa lahat. Kahit hindi nila i-demand, ikaw ang magkukusa. Pero kita yung si Paul, kahit anong dinaanan niya, makikita niya yung kanyang account in 2 Corinthians 11:23 hanggang 32. Sabi ni Paul, ang lahat ng ito hindi sa akin nakatinag. In Galatians 1:9-10, ang sabi niya, kung man-pleaser ang isang tao, wala siyang dahilan para maglingkod sa Diyos. Dahil ang totoong lingkod ng Diyos, hindi pinipilis ang tao, kundi ang Diyos. Kaya statement niya sa Galatians 2:20, I've been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Hindi sa kanya by faith yun, hindi theology yun. Buhay niya yun. Kinuha na ng Diyos yung pagkatao niya. Wala na siya. Si Kristo na yung nakatira sa kanya, si Kristo na yung may-ari, si Kristo na yung kinabubuhay niya. Kaya nga niya nasasabi ng napakaliwanag doon sa Book of Acts 20:24-25. But none of these things move me. Neither I count my life dear unto me. Ay patungo siya ng martyrdom. Nagpi-farewell address na siya sa mga anak niya sa Episo. Nagpi-farewell address. Sabi niya, hindi niyo na ako makikita pong muli. Kasi alam niya, he will be martyr. But none of these things move me. Neither I count my life dear unto me that I may finish the task of testifying to the gospel of grace of our Lord Jesus Christ. Yung sinasabi ko kanina hindi yun kalungkutan o kapanglawan o kabigatan. Profit yun. Opportunity yun. Favor yun. Amen? Kaya yung maraming kabataan, dapat tumulad yan sa mga kabataan ng oras ng himala. Kasi ibang mga kabataan sa ibang fellowship, hindi naman lahat. Pag walang girlfriend nyo, malulungkot yun. Mga walang boyfriend nyo, malulungkot yun. At kung meron, tapos nawalan, nanlalamig yun. Pero yung mga taga-oras ng himala, kung hindi magiging living like Jesus si brother, kahit mawala, okay kay sister yan. Kaya iniisip palagi na maraming pastor at bishop puro suffering. Nakalimutan niya na yung pribileyo. Sabi nga ni Pablo doon sa 2 Corinthians 4:16-18. Simula verse 7. Sabi niya, ito mga dinadanas ko, light affliction lang to, light affliction. Light affliction, maliit na bagay. Kung ikukumpara sa greater glory na dadating sa akin at matatanggap ko. Hindi lamang sa buhay ko ngayon, pati doon sa susunod.
na panahon. Amen? Eh marami siyang pagkakataon para i-deny ang Lord, pero hindi niya ginawa. Paano ba i-deny yung kausap mo araw at gabi? Nagpaapoy ng puso mo. Nagbago ng buhay mo. Walang hari, emperador at propeta ng anong mga rin na nagsabing bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Wala sa alin nagsabing kaya kanyang pagalingin sa lahat ng karamdaman mo. Wala sa alin nagsabing kaya kanyang baguhin. Kaya kanyang gawing mayaman, masagana. Kaya kanyang i-deliver sa kamay ng diablo. Kaya kanyang dalhin sa langit, sa liwanag. Wala nagsabing kaya kanyang bigyan ng magandang kinabukasan. Si Jesus lang ang nagsasabi niyan. Walang hari, prime minister, emperador, boksingero, matalinong tao, sinong pastor, ministro, papa, buhay o patay ang nagsabi niyan, o mga propeta ng kanilang mga reliyon. Kulto o hindi. Si Jesus lang. At wala nagsabi, kahit isa sa kanila, past, present, and future na nagsabi, kagaya ng sinabi ni Jesus, hindi kita iiwanan o papabayaan naman at hindi kita bibiguin. Wala pong nagsabi niyan. So, paano mo siya iiwanan? Paano mo siya di-deny? Paano ka magbabackslide? Paano ka aayaw? Paano ka manghihina? Paano mo siya ipagpapalit sa tao, sa pera, karangalan kung kanino pa? Kausap mo siya araw at gabi. Ito kasi ang totoo mga anak. Pag naranasan mo ang Lord at nagmamahalan kayo, the more na nagmamahalan kayo, the more lalo mo siyang mamahalin at huwag muna kayo pumalakpak. Madidiscovery mo araw at gabi at isigaw mo sa na siya ang pinakamahal na tao at pinakamahal at pinakamahal na karanasan nangyari sa buhay mo habang panahon. Yung makilala mo ang Lord na husto, hindi kayang ibigay ng kayamanan ng mundo, maging kagaya ka ng Lord. Hindi kayang ibigay ng sino man yan. Amen? Kaya nga napakapalad ninyo, Jesus is our shield eh. Living like Jesus youth. Living like Jesus people. Sa murang gulang ninyo, ito yung nararanasan nyo. Yung nangyari kanina, purihin ng Panginoon. Maraming bishop, 40 taon na sa ministry, kahit kalahati na naranasan, hindi naranasan sa buhay niya kahit minsan. Amen. Napakarami dyan mga bishop ng evangelical. Purihin ng Panginoon. Lagi nilang sinasabi, they have the character. Ang emphasis ng turo, character ni Jesus. Ang dami naman dyan mga bishop ng full gospel, ang emphasis naman ay puro power. Ang problema nitong dalawang ito, ito. May character ka, wala kang power, disaster yan. At may power ka, wala kang character, mas horrible yan. Ito po ang tama. Ang mga taga-oras ng himala, may character, may power, kasi living like Jesus, glorifying sa Diyos yan. Amen? Yung naranasan nyo kanina, hindi ako nagpapatawa. Hindi naranasan yan ng maraming bishop na nasa ministry for 50 years and even above. Kahit kalahati niyan. That is something to love, treasure, to be grateful of God. Amen. Hindi na naranasan yan. Iba nga namatay na eh. Ihalaw-tis mo sa Espiritu Santo. Ayun, nalublub lang ng hiring doon sa tubig. Buti nga, hindi nalunod. At ito rin ang problema kung bakit maraming mga anak ng Diyos mula sa katandaan hanggang sa kabataan, hindi consistent sa Lord. Meron silang mga gathering, kagaya nung nakita namin nung nakalipas sa Baguio, double portion anointing. So wala tayong against sa double portion anointing. Pero Old Testament yun. Na gumamit ng cultural center ng Baguio, naglalagablab. So sabi ko, Lord, okay na rin, bababaan sila na double portion. Pero anong halaga nun kung pagkatapos nun hindi ka consistent? Yan ang nangyari sa maraming camp meeting. Pastors camp meeting, youth camp meeting, family camp meeting. Napakaraming meeting po at camp ang ginagawa ng church sa buong Pilipinas, buong mundo, every year. Pero ito yung tanong eh, sino dyan yung consistent? Sa Lord. Marami
Marami dyan, umatay ng kampiting no nakalipas sa sumunod na taon, wala na. Pag tinanong mo, ba't kayo wala? Daming trabaho sa office. Kasi naman yung boss ko, kung kailan tabanda. Saka pa ako, sinabihan wala daw akong leave. Sino yung boss mo? Tao, si Jesus. Magkano ba ibibigay ng boss mo? Para mismo si Jesus yung glory na magugugrogi sa diablo sa bansang ito at buong mundo. Sino consistent? Ang daming mga meeting na yan. Sino yung umaattend pa, sino wala na? Sagutin niyo kung lahat. Nakikita mo ba yung katabi mo dati last year? Paano nga sila magiging consistent? Ito kasi ang totoo. Pagkatapos ng gawain, kung sino-sino pini-Facebook. Hindi na ingatan yung apoy na tinanggap. 1 portion na nga hindi pa naingatan. Nanalangin na ng double portion, 3/4 lang yung dumating eh. Hindi pa naingatan. Ba't nagkaganon? Hindi nga kasi pinamuhay yung first commandment. Yung uwat gutom sa Diyos, hindi hinanap sa Diyos. Tinabunan ng ibang bagay. Tinabunan ng hashtag. Hindi ka naman sinasabing pangit yun o kasalanan yun. Hindi naman si tatay, one-sided. Ginagamit ko lang naman yun para magising kayo. Wala na po ng ibang bagay. Hindi naman masama mag-aral, pero natabunan. Hindi masama magtrabaho, pero natabunan. Hindi masama mag-abroad, pero natabunan. Hindi masama magnegosyo, pero natabunan. Hindi rin naman masamang mag-asawa. Siyempre, nasa 75 ka na, mag-asawa ka na. Kaya lang natabunan. Sobra ka naman, 75 ka na, hindi ka pa nag-aasawa, sobra ka na. Hindi na sa Diyos yan ako. Natabunan. Pero kung inuuna mo yung Lord, yung first commandment, kinag-aaral ka, kinag-abroad ka, kino ginagawa mo, hindi mawawala ang tinanggap mo, tataas pa. At kahit saan ka pumunta, blessing ka. Yung mga ginawa na Lord, magagawa mo lahat yan. Bakit naman kinakailangan kalimutan mo yung first commandment? Kasi mag-aaral ka na, mag-abroad ka, may negosyo ka, mag-i-examine ka. So, ba't mo kinakailangan kalimutan? Sabi nga ni Jesus, wala tayong magagawa kung wala siya eh. Alam niyo, sikreto namin ni nanay, ito lang eh. Hindi ko problema kaya ang buong mundo maging taga-oras ng Himala, dapat maging taga-oras ng Himala yung buong mundo. Hindi ko problema yung administration dyan o leadership, hindi ako mag-i-struggle. Ang sikreto, isa lang eh. Araw at gabi, araw-araw, I must love God with my whole being dahil siya ang sagot sa lahat ng yan. Siya magtuturo sa iyo kung anong gagawin, kung paano gagawin, kailan gagawin, kung kanino gagawin. Siya magsasabi sa iyo kung saan ka pupunta. Siya magsasabi sa iyo kung ano yung dapat itayo. Wala kang problema dyan. Umupo ka lang, mahalin mo siya, magsasalita siya, makinig ka, tapos ang diablo at panalo, ministeryo. Yung nakakalungkot, porque mag-aaral, mag-abroad, ang daming ginagawa sa opisina, you forget the Lord. Unang utos yun. Alam niyo ba mga iniibig, when we fail, fulfilling the first commandment, sin begin. Pag nabigo tayong tuparin yung unang utos, nagsimula na kasalanan. Kahit ayaw mo, nagsimula na. Hindi naman biglaan niyang malaki, pero unti-unti na siya. Kagaya ng maraming bishop at pastor, kapatid sa iba't ibang fellowship, nagtuturo about the Lord. Tama ang tinuturo about the Lord. Pero lahat malalamig, wala nang power. It's only a matter of age. No more encounter with God. Ano magiging pagpapala nun?
Marami nang matitisod sa iyo. Hindi ka na magiging espiritual sa salita, sa isip, sa pananaw, sa kilos. At hindi ka mag-ooperate sa wisdom ng Diyos. Kaya the more na nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, marami ka na, the more you must love the Lord, the more you must fulfill the first commandment. Hindi dapat mawala yung uwat gutom mo sa Lord. Ako hindi ako nagpapatawa ha. Hindi naman kasi maiwasan eh. Iba sa inyo, ayaw paawa. Talagang gusto niya magka-girlfriend. Gusto niya magka-boyfriend. Kung hindi pangit yun, hindi masama yun. So mabuti na yan. Kaysa sa unbeliever yung manligaw sa inyo. At unbeliever yung ligawan nyo. Hindi ka naman sinasabing okay para sa lahat yan. May standard naman tayong lahat. Alam niyo naman, ang qualified lang naman yan pagka nakarating ka na ng 57, yun lang naman yung upan dito eh. Ayaw niyang pawat, ituloy niyo siya. Basta meron tayong age requirement dito. Kung gusto mong balikan, nasa sa'yo na yan. Basta ako 57, kung gusto mong gawin 75 yan, it's up to you. No, hindi naman naiwasan nga eh. Kasi nga, may sumusunod nga sa batas ng Lord, 57 na siya, ba't di pa siya manliligaw?